Age requirement. Nako, ang pinaka-tinatanong ng lahat, meron po bang age requirement? Hi guys! Welcome back to my channel. This is me, Sir JR in Japan. And this time, pag-usapan natin yung most frequently asked questions po ninyo. 10 lang naman ito ngayon. Fast talk style yung gagawin natin. Sinulat ko muna siya dito sa mga sticky notes natin. Tapos ilalagay natin dito sa hat ni Ate EA. And then bubunutin ko siya. So without further ado, let's go! Alright, so hindi ko siya titignan mga kapatid. Kukuha lang ako isa-isa. Tapos I'll be quick. I'll try to be as quick as possible in answering all of these questions. Okay? First up, unang question. Medyo nagkadikit-dikit pa. Ito na. Unang question, tattoo at piercings. Okay lang ba na may tattoo? Okay lang ba na may piercings? Kapag kayo po ay nag-apply, mas mainam po na takpan ninyo muna yung tattoo ninyo. Tanggalin nyo muna yung mga piercings ninyo. But generally speaking, okay lang may tattoo. Ako meron akong tattoo. So ang ginagawa ko, tinatakpan ko ito. As long as hindi po siya visible kapag nasa school kayo or kapag magtuturo na po kayo. So yun. Pero minsan kapag may mga seminar po kami, professional training, may nakikita ako mga ibang mga nationalities, no, naka-piercing sila at may mga tattoo din nila. Siguro pag mga trainings, okay lang na meron yun. Pero kapag nasa school siguro kayo, bilang Pinoy naman tayo, kahit pa para naman, conservative pa rin yung culture natin. So I think, kailangan takpan nyo na lang po siguro at tanggalin yung mga piercings po natin. Okay? Question number 2. Ito na po. What's this? Eduk. Ito, madaming nagtatanong, kailangan bang Eduk graduate? Hindi po kailangan na Eduk graduate. Kahit anong course will do. May mga kabatch po akong BS Psychology, may mga accountancy graduates, business-related courses. So, any course will do. But of course, katulad nga ng sinasabi dun sa guidelines, mga may teaching courses po, lalo na kapag English major yan, ay may additional points. Pero depende rin siguro kung kaya talaga nila mag-deliver in English. Nihongo, required ba ang Nihongo? Hindi po, katulad sa case ko po, 0 po yung knowledge ko sa Nihongo. Wala pa akong chance noon kasi I was a very busy DepEd school teacher back then, so I didn't have any chance. But I encourage everyone to please mag-study kayo ng Nihongo. Mas maganda kung ito ay backed up with certificate. Okay lang mag-study ng personal lang, pero mas okay kapag may certificate kasi may additional points ito at saka magiging advantage mo din to from among other candidates. And also, kapag ikaw ay nakuha na at maninirahan na po dito para hindi mo laging sasabihin katulad ko na Nihongo wa karanai sumimasen. Next, contract. Ito, hanggang ilang taon ba ang kontrata ng isang JET program participant? Ang kontrata ng JET program participant ay 1 taon. Pero every year yan po ay nire-renew hanggang sa ika-5 taon. So, pwede tayo mag-renew until 5th year. Pero depende po yan sa iyong performance at depende rin po ito sa iyong contracting organization or sa iyong eskwelahan. Ano pong mangyayari pagkatapos ng kontrata? Well, ang JET po ay may mga post-contract assistance na ibinibigay, let's say, yes. Tinutulungan nila basically yung mga JET participants sa patapusan ng kontrata na makahanap ng trabaho. I think lalo na kung dito sa Japan. Hindi tayo required na umuwi talaga ng Pilipinas, unlike yung J1 visa ata, after 5 years, kailangan mong umuwi ng Pilipinas. But in here, pwede kang mag-cross country, katulad ng kakilala natin, di ba? Meron ng ibang pupunta ng America after their contract, yung iba pupunta ng Australia. So, yun. Next, height and weight requirement. Naku po, wala pong height and weight requirement po ang JET program. Katulad ko, hindi naman po ako matangkad, napakaliit ko pong tao. And pagdating sa weight requirement, I think very open naman po sila dito. But then again, kailangan physically fit po tayo, mentally and physically fit. Hindi naman talaga natin masabi yung health condition ng isang tao, depende sa kanyang body structure or body frame at saka sa kanyang height. But then, yun lang siguro itatandaan natin, kailangan physically fit po tayo. No? Actually, yan yung isang fear ko nun. Paano kaya yung mga estudyante doon? Actually po, mas matatangkad yung mga estudyante ko ngayon dito kaysa sa akin. But of course, may mga teachers din naman ng kasing height ko, so no problem. And sanay din naman tayo sa Pilipinas kasi we also had tall students before in the Philippines, di ba? Where to apply? Ito po, mag-a-apply po tayo sa Embassy of Japan in the Philippines. Pwede po nating ipadala sa kanilang address, nandun naman sa guidelines yun, or pwede rin naman nating isubmit doon personally. Parang nung last time sa amin ata, inabot namin sa guard, tapos alam na nung guard kung ano po yung gagawin. Wala pong online submission sa ngayon. Again, itong mga sinasabi ko po ay pwedeng magbago in due time, diba? Depende po sa official announcement ng JET program. And disclaimer lang, bago ko makalimutan, lahat po ng sinasabi ko ay base sa aking karanasan at base sa aking opinion at hindi po ako official na representante ng JET program o ng anumang ahensya. So, it's up to you po kung pakikinggan nyo po yung mga experience na sinishare ko po.
pang ilan na to, hindi ko na mabilang, TESOL or TEFL. Ito po mga English certificates po natin na to, ito mga English courses natin na to, short man yan or long-term courses, ay makakatulong po sa atin sa pag-apply. Lalo pa talagang kailangan matatas ka sa pagsasalita ng English kasi nga napaka-stringent po ng screening process at saka ng selection dito, no? Napaka-tough ng competition. Maraming napakagaling ng mga aplikante. So, dapat meron ka kahit papano pambala. Meron kang mga TEFL certificates, pwedeng-pwede po kayong magkaroon ng advantage among other applicants. But of course, advantage lang, pero it's not a guarantee na. Dahil meron kayo nito ay okay na. Marami pong factors na dapat i-consider, and lahat naman yan ay bound sa criteria na sinusunod ng JET. Okay, next. Online po ba ang interview, ang demo at ang exam? Sa palagay ko, nagkaroon lang ng online sa isa sa mga to noong pandemic. But sa amin pong batch, ito po ay in person. Again, depende po kung sila ay magbabago ng mga rules. Next, teaching experience. Ito, maraming nagtatanong, kailangan po ba talaga ng teaching experience? Again, since hindi nga naman requirement na ikaw ay edu graduate. So, basically, hindi rin required na meron kang teaching experience. Pero, meron ka pong advantage. Marami pong nag-a-apply ng mga teachers dito from DepEd, yung iba from private schools, state universities, mga ganon. Pero, hindi naman lahat ng mga may teaching experience ay nakukuha. So, okay lang. But then again, kung meron kang chance na magkaroon ng teaching experience, go grab it para mas mag-increase yung chance mo na makuha sa JET program. And I think this is the last one, no, for this content. Age requirement. Nako, ang pinaka-tinatanong ng lahat, meron po bang age requirement? Kahit i-check nyo po yung guidelines po doon sa ating JET program website, nakalagay dyan, wala pong age requirement. Pwede kang mag-apply as long as na-meet mo yung mga requirements na kinakailangan, yung eligibility requirements, yung mga qualification standards. And that's it for today, guys. Na-answeran natin yung 10 most frequently asked questions. Pasensya na kayo kung hindi ako nakaka-reply sa message po sa page kasi ang dami po, sobrang tambak. And thank you so much for watching. Thank you so much for your love and support kay Sir JR in Japan. And I'll see you po sa next video. See you when I see you. Matane jane.